Hi. Isang magandang umaga uli. Magkasunod lamang ito, yung unang series ko sa background ng o yung objective studies ng New Testament. Introduction to the New Testament. Ngayon, sa second series po, pag-aralan natin, kasi sa introduction ng New Testaments po, or to the New Testament, marami itong parte na pinag-aaralan. Yung theology nito, yung background nito, yung content, yung literature, which is ito yung pag-aaralan natin, yung literature aspect ng New Testament. So, kailangan nating makita na ang Biblia ay nagkaroon ng tinatawag nating divine inspiration o banal na paggiha. Sa ibang Tagalog ay kung paano kinasihan ng Diyos ang tinatawag na kanyang Biblia, ng kanyang salita. So, pag sinabi natin Biblia ay nagkaroon siya ng divine inspiration. Hindi ito matatawag natin basta-basta na divine inspiration kasi Diyos na mismo ang umakto, nag-intervene, ang nagprotekta nito upang masulat ang Biblia sa kanyang kabuuan, sa bagong tipan na walang error, walang pagkakamali. Mamaya pag-uusapan natin yung mga salitang yan. So, magiging batayan pa rin natin yung 2 Timothy 1 chapter 3 verse 16, yung na ang salita ay kinasihan or inspired by God. Inspired by God. So, yung salitang kinasihan doon sa talatang 16, sa Grego po nito ay theopnostos. Hindi ko alam kung tama yung bigkas, pero theopnostos. Na ang nagpapakahulugan nito ng God-breathed or God-breathed. Hiningahan ng Diyos ang kanyang mga salita. Sa isang maiksing pagpapaliwanag, ito'y hindi tinatawag na taong paggihan ng tao or human inspiration, hindi, kundi divine inspiration by God. So, batayan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. And then, dahil upang maipahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa mga tao, absolutely, ultimately, yung pangangailangan sa kaligtasan, gumamit ang Diyos ng mga tinatawag nating human writers, human authors, magiging isang pen, panulat, upang maisulat ang kanyang kalooban, ang kanyang mga salita sa tinatawag nating original language, mula sa Hebrew at maging sa Grego ng Bagong Tipan. So, ang mga authors ay mga espesyal na pinili ng Diyos. Malalim at mahaba at matinding pagpili ng Diyos sa mga naging writers ng Biblia ng Bagong Tipan. So, ang mga authors, gaya ng sabi ko, ay mga espesyal na pinili ng Diyos upang perfectly na magabayan sila sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Batay na rin ito sa 2 Pedro 1:21. Na hindi nanggaling sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. So, since ang Biblia ay inspirado o kinasihan ng Diyos, kailangan meron criteria o may mga standard or norms o masasabi kong mga elemento, no? Mga elemento na ang Biblia ay kailangan inspired by God, na hindi nagkakaroon ng kakayanang magkamali sa kanyang kabuuan sa Bagong Tipan. Pag sinabi natin walang kakayanang magkamali, sa English word po nito ay infallible. Infallible. Pag sinabing infallible, ang Biblia ay walang kakayanang magkamali at perfect ang pagkakasulat. Pangalawang termino, ito yung inerrant. Pag sinabi natin inerrant, ang Biblia ay isang absolute na walang pagkakamali o anumang aksidenteng pagkakamali. Maging sa forma ng balarila o grammar or
sa grammar ng Hebrew o sa grammar ng Greek, yung period, yung comma, lahat ng special characters, bawat isa noon ay hindi nagkaroon ng pagkakamali o aksidenteng pagkakamali sa pagkakasulat ng Bagong Tipan. At pangatlo, ito yung tinatawag nating authoritative. Authoritative. Ang Biblia ay absolutely nagdidemand ng ating paniniwala at hindi lang basta paniniwala, maging ang ating pagsunod. Kaya tinatawag ang Biblia na authoritative. Authoritative. Ang doktrina na biblikal ng paggiha or inspiration ay pinapaliwanag sa dalawang sistema or terms. Ano po? Una, yung tinatawag nilang verbal inspiration, yung Bagong Tipan. Inspired siya una sa tinatawag nating verbal inspiration na ang bawat salita, every word, even every special character, comma, period, hyphen, and all that, na meron sa original autographs ay kinasihan. Bawat salita, bawat letra, bawat character, so special characters, meron ang original autographs ay inspirado ng God, inspired by God, kinasihan ng Diyos. Magbabata yan sa Mateo 5:18 na ang salita ng Diyos ay laging inspired o kinasihan ng Santong Espiritu. Yung pangalawa, plenary inspiration. Pag sinabi natin plenary inspiration, lahat ng meron ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Pag sinabing lahat meron ang Biblia, halimbawa, sa Matthew chapter 4, nung tinukso ng diablo ni Satanas ang Panginoong Jesus, after ng 40 days and 40 nights na hindi kumain, nag-fasting ang Panginoon noon. Sa chapter 4, kasi yung chapter 3 ng Matthew, ayun yung kanyang baptism. Then chapter 4, hindi siya kumain, nagkaroon siya ng fasting 40 days and 40 nights. Then tinukuso po siya ng diablo. Bawat salita na binigay ni Satan, kahit yung mga salitang iyon, ay kasama sa inspiration ng God. Kasama. Yun yung plenary inspiration po. So, next series po natin, pag-uusapan natin, maybe bukas, yung tinatawag na still, under pa rin po tayo ng New Testament 201 introduction po. No? Pag-aaralan po natin yung ibang parte pa ng literature. Pag-aaralan po natin sa pangatlong bahagi, yung sa under pa rin po ng literature ng New Testament, yung mga heretical views, mga heretics na nagbibigay ng maling pananaw sa inspiration ng God. Tingnan natin bukas yan. Or pag natapos ang third series ko sa Introduction to the New Testament. Yun lamang po. And that's gonna be all for now. God bless you all. God bless you all.